So pagdating natin dito sa Santa Ana Station po ng Pasig River Ferry, ay grabe. Yan po yung bumungad sa atin, no? Mga water hyacinth at katandem nga yung iba't ibang klase ng basura. So literal na eyesore talaga yan para po sa mga mananakay ng Pasig River Ferry. Yes po, magandang araw and welcome po muli sa ating video today. So isa na naman pong Pasig River update tayo ngayong araw po ng Huwebes, June 6, 2024. So nagkaroon tayo nung dalawang vlog dito no last May kung saan po nakita natin yung napakadaming mga kalat at basura na palutang-lutang. Kaya ngayon po, buwan ng June naman, update natin yung ating Ilog Pasig. So compare dun sa last update natin, last May nga ay wala pa pong presence ng mga water hyacinth noon. Pero ngayon sa ating vlog, ayan, magkasamang mga basura at mga water hyacinth na po yung nakikita natin sa ating Ilog Pasig na palutang-lutang. So pagkalagpas natin dun sa may Skyway Stage 3, ayan na yung mga kalat at basura. Pero prior dito ay meron na pong mga kalat at basura tayong nadaanan, yung nga lang dahil restricted area po yung bahaging yon ng Pasig River ay hindi tayo allowed po mag-video. So hindi pa ito yung pinaka-peak or season talaga ng water hyacinth, no? Normally kasi is July or August yung pinaka-season talaga niya. Pero ayan, may mga presence na nga ng mga water hyacinth sa ating Ilog Pasig. Ito ay nanggagaling sa Laguna de Bay at yan, napapadpad yan dito sa ating Ilog Pasig all the way po doon sa Manila Bay. And kanina kagaling lang din natin doon sa may Binondo area ng Pasig River kung saan po andon yung ating mga tiga MMDA na naghahakot din ng mga water hyacinth at basura. At hindi na simpleng trash skimmer yung gamit po nila doon, kundi talagang heavy equipment na. At dahil naging maulan din po kagabi at umpisa na nga rin po nung tag-ulan season dito sa Metro Manila ay ayan, expected na natin yan, no? Yung mga kalat at basura, hindi lang po dito sa Ilog Pasig kundi po sa Manila Bay. So samahan nyo po ako today sa ating biyahe, no? Magmula nga dito sa Maynila papunta sa Makati to check yung status ng mga kalat sa ating Ilog Pasig. So pagdating natin dito sa Santa Ana Station po ng Pasig River Ferry, ay grabe. Yan po yung bumungad sa atin, no? Mga water hyacinth at katandem nga yung iba't ibang klase ng basura. So literal na eyesore talaga yan para po sa mga mananakay ng Pasig River Ferry. At isa din po yan sa dahilan na kung minsan naantala, napaparalyze or na-stop yung operation ng Pasig River Ferry dahil yung mga basura at yung mga water hyacinth po ay pumupulupot doon sa pinaka propeller ng Pasig River Ferry. And sa mga sasakay po, no, ng ferry, baka manibago po kayo dahil kailangan nyo pong bumaba ngayon ng Santa Ana Station and lumipat po nung another bangka na papunta po ng Guadalupe. Kasi based dun sa nakausap ko, parang dalawang bangka na lang daw po yung
bumabiyahe ngayon. Siguro maintenance or inaayos pa po yung ibang mga bangka. So ito po yung sinakyan natin na ferry galing sa Escolta papunta dito sa Santa Ana. So pabalik na po yan ng Escolta Station, saka yung mga pasahero po galing Guadalupe na dala naman itong maliit na bangka. So tayo naman po ay sasakay dito sa maliit na bangka pabalik doon sa Guada or papunta po doon sa Guadalupe. So ganun po sa ngayon yung setup ng ating Pasig River Ferry. So siguro magkakaroon lang ng onting dagdag sa travel time, unlike doon sa normal na 1 hour na biyahe po magmula doon sa Escolta papunta nga po sa Guadalupe. So andito na tayo sa may Mandaluyong area po, kung saan ang daming nating mga nakasalubong kanina na mga basura, kalat, kung ano-anong mga kalat, at the same time nga itong mga water hyacinth. So abangan natin, no, mas dadami pa yan pagdating po ng buwan ng August at July, dahil yun talaga yung pinaka-season ng water hyacinth. So yan naman din po ay inaagapan ng ating mga river warriors at ng ating mga tiga MMDA, dahil yun nga, pag hindi po yan nakuha ay talagang diretso po yan sa ating Manila Bay. And naglalagay din sila ng mga trash trap, gaya po ng mga trash trap na nakikita natin doon sa may Binondo Intramuros Bridge, kung saan nga nahaharang yung ilang mga basura. Yun nga lang, pag talagang malakas or kalakasan po yung ulan, hindi rin talaga kinakaya ng ilang mga trash trap natin yung dami ng kalat, at ito rin yung mga water hyacinth.